to Reverend Andre Baltasar. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, palakpakan natin sa umagang ito. Sino po dito ang excited na kikilos ng Diyos? Amen. Sa umagang ito, alam mo, Pastor Bus, I just want to mention this. I want to thank Pastor Bus for being faithful. Because every time we come home here, I want you to get this. Mother Church is our home church. Kami po ay produkto ng pagpapagal nila Mami at Daddy, ni Pastor Glenn, bilang youth pastor, Pastora Melan, lahat po sila, nung ako po yung nandito. Kanina po, napakaganda, tinuturo ko doon sa anak ko. Sabi niya kasi lagi, tanong niya sa akin, ba't daw maraming sumasayaw sa harapan? Lalo na yung mga teenager, yung mga ganyan. Sabi ko sa kanya, Clay, when Daddy was at that age, that was my first ministry. I used to dance for the Lord. Yung alam niyo yung pagka pumunta na yung worship leader dito, ako yung kabataan na bigla na lang susulpot mula sa gilid. At sasayaw. Mapa-flag, mapaano. I don't want you to despise the small beginnings. Remember what God has done for Jesus the Gospel Mother Church. Amen? But be excited for what God is about to do through Mother Church. Amen? At kasama po kayo doon at ang dalangin ko na lahat kayo ay magde-decide na, Lord, I want to be part of what God is doing. Lord, I want to be part of what you want to do through the Mother Church. Amen? Sapagkat lahat po tayo ay produkto ng ginagawa ng Diyos sa Mother Church. Lagay po natin ating mga kamay sa ating puso, magpe-pray po tayo. Lord, we don't have any agenda today. We're not waiting for anyone except for your presence. Just like Moses said, we are not going anywhere without your presence. So Lord, today we're not asking that you bless the things that we do. We ask that you tell us what you blessed so we can partner with your hands. This morning, continually change our hearts and teach us how to be pure. Bless us, Lord God, with your word today, and we honor you with our hearts. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ulit ang Diyos. At i-high five mo yung katabi mo, sabi mo, I'm glad that you are here. Amen. Amen. Alam niyo po, gaya na sabi ni Pastor Bus, wala namang aksidente sa Diyos eh. Kami po ay uuwi na talaga dapat nung Wednesday night. 11 p.m. yung flight namin. We were supposed to go home, kaso nagkasakit po yung aming mga anak. At hindi po namin maiuwi na basta-basta. At kami rin po, buong pamilya nagkasakit actually simula last week. Pero sa Diyos, wala namang aksidente. So ako po naniniwala na sa kabila ng lahat na nangyari, kahit na mas napamahal, amen, ay ang Diyos pa rin naman na nagdidikta ng ating mga ginagawa. Amen? At total, nandito na kami, samantalahin na natin. Amen? Nung ako po itanong ni Pastor Bus kung gusto ko daw mag-preach, parang gusto kong gusto ko lang makinig, pero andito na po tayo. At alam niyo po kagabi, para lang alam ninyo, nagpipray talaga ako kay Lord. Siguro mga 1:30 na ako natapos. Tulog na po lahat, nagpipray ako sa baba. Sabi ko, Lord, kasi yung central, ayoko mag-preach sa central ng, alam mo yun, parang routine na lang. Ayoko mag-preach sa central o sa Mother Church na parang yung makikiliti lang yung puso ninyo. Gusto ko po yung uwi ako knowing that I've given everything and I've listened to the Lord and that it will minister to you. Amen ba? Sino po dito ang talagang gustong makinig sa salita ng Diyos this morning? Amen? Before I go to my message, alam ko po na last week ay nakinig kayo sa aking asawa, Pastora Michaela Baltasar. Amen? Yung preaching about the real gospel. Amen? Kailangan alam niyo po ang gospel kasi pangalan ng church niyo, Jesus the Gospel. Di ba? Hindi kayo pwede magpangalan ng church na hindi niyo naiintindihan yung pangalan ng church ninyo. Amen? Parang kami po, Church Unstoppable, hindi kami pwedeng yung malamya. Hindi kami pwedeng iiyakin. Kailangan talagang unstoppable. Amen? So ang Jesus the Gospel ever since, the gospel is the highlight at saka yung pinaka-main thing sa ating church. But as we were worshiping today, the Lord reminded me of a message that I spoke sa America probably about 2 years ago about divine disruption. Divine disruption. Sa buhay po natin, maraming mga disruption na nangyari. Alam niyo po ba yung disruption? Yung may ginagawa ka pero biglang natigil o nagkaroon ng challenges, nagkakaroon ng challenges na hindi mo magawa.
But I believe that the Lord will bring about divine disruptions to Jesus the Gospel Mother Church so that you guys will let go of some of the traditions that don't produce fruit anymore. May mga bagay na parang nagbunga noon pero hindi na magbubunga sa hinaharap. And God will. And I declare this over Jesus the Gospel Mother Church because I love you guys. That divine disruption will happen. There are things that we are doing, the routines, na hindi na siya nagkakaroon ng totoong malinaw at malinis na relasyon sa Diyos, kundi ito na ay relihiyon. Ito pong message this morning, that's not my message, but I want to declare that over you guys today. Ang message ko po this morning will be for the ones that has been here for a long time. Sino po dito yung lampas 10 years na sa Mother Church? Taas ang kamay. Ayaw magsitaas, ayaw magpabuking. 5 years. Wow. Eh yung less than 3 years po. Less than 1 year. Ayun na po yung iba, less than 20 years. Yung iba, hindi ko po alam eh. Amen? Pero ito po napansin ko sa Jesus the Gospel Mother Church, marami na pong mga bago. Marami na pong bago. Alam niyo po ba, sa katawan po ng isang tao, every 7 years before it fully peels off, bago mapalitan yung mga balat natin, it takes about 7 years. And you know, spiritually, in the body too, mapapansin ninyo, it takes about 7 years, 8 years, na minsan, kumbaga, ang church ay napipeel off, nagbabalat. Yung iba napapadala na, yung iba naman nawawala, lumilipat sa ibang church, but every 7 years, almost 8 years, pansin ninyo, nagkakaroon ng isang generation na nagpapalit. Ngayon, pag sinabi kong generation, walang kinalaman sa edad. It has something to do with alignment. It has nothing to do with age. Kasi nakikita ko si Mama Aster dito, nakikita ko si Tatay Bobet, nakikita ko yung mga matatagal na po nandito, nakakatuwa pa rin ng tingnan nandito sila. Ang tinutukoy ko po is that yung peeling of the dahil every year, kailangan fresh tayo. Merong fresh revelation si Lord. And I feel like Jesus the Gospel Mother Church is about ready to receive the new wine. Amen? Amen. So divine disruption, I declare this over this. My message is really simple. Alam ko na, bago po kayo, alam ko, nag-enjoy po pala kayo last week, naalala ko lang, nasabi sa akin na asawa ko, nakwento niya na yung, may tumatawa na eh. Alam ko na eh, kasi nakwento yung pagtalong ko sa cliff, di ba? Yung sa bangin. Gusto ko lang po linawin, marunong na po ako lumangoy ngayon. Amen? Gusto niyo, tumalon ako dito eh. Di ba? Pero, walang tubig doon, kaya lakas ng loob. Pero totoo po yun, 30 minutes akong nagtsatsa. Naalala ko yung 2008 yun, dinala ko sa Pangasinan. Yung mga missionary, mga puti po, mahilig magsitalon. Kaya talaga nagtatalunan. Ako pa nagdala. Sabi ko, sige, let's go, let's jump off the cliff. Pagdating doon, kala ko kaya ko eh. Pero 30 minutes po talaga akong ganun. At even yung pagtalong ko, hindi dyan siguro nabanggit. Yung pagtalong ko mismo, makikita nyo sa video, para bang yung kaluluwa ko bumabalik, pero yung katawan pabagsak na. Nasabi niya, pero yung talaga ang nalimutan ko, meron pala akong life jacket. Amen? Pero totoo po yun, you cannot save yourself. Wala po dito ang may kakayanan na kaya natin iligtas ang sarili. At ito rin naman po ang aking message, isisegue ko na, hindi mo rin kayang bigyan ng apoy ang sarili mo. You cannot manufacture fire for the Lord. The message that I have this morning is very simple. Sa dami po ng mensaheng tinitignan ko kagabi, ang inalo lang po sa akin, Lord, is keep the fire burning. Keep the fire burning. And I'm gonna dissect it a little bit for you guys today para mas lalo nyong maintindihan. Kasi maaring ang pagkakaunawa ninyo sa apoy ay mga bagay na ginagawa ninyo, na nakagisna na ninyo, nakasanayan na ninyo. But let me just, give me some time to discuss this tonight and dissect it for you. Sa Old Testament po, maraming beses na ang Diyos ay nagpakita bilang what? Kay Moses, the burning bush. Diba? Sa New Testament naman, sa Acts 2, diba? Tongues of fire. So for some reason, God has showed up many times sa apoy. So it's really interesting para sa ating mga Kristiyano. Kaya naman may mga kanta tayong what? Set a fire. Diba? Mga kantang gano'n, na pag-apoyin mo kami, Lord. Pero ito po ang katotohanan. Kailangan natin maunawaan, ang apoy ay galing sa Diyos. Amen? Ito po ay galing sa Diyos. Kaya interesting, kailangan natin malaman, ano ba, pagdating sa fire, ano bang ibig sabihin nito? If you have your Bibles with you, open it up in Leviticus 6:12 to 13. Leviticus 6:12 to 13. Ito po ang sabi. Nandiyan na po ba? Hintayin lang po natin.
Leviticus 6:12 to 13. Ang sabi po dito, sige, basahin ko na lang po kung may mga Biblia kayo. Ang sabi dito, in the morning, after the priest on duty has put on his official linen clothing and linen undergarments, he must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside the altar. Verse 11, then he must take off these garments, change back into his regular clothes, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. Ito po yung bilin sa mga high priest noon pag naghahandog sila. So meron pong apoy kasi doon ilalagay yung mga offering. At ang sabi dito, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. Verse 13 says, remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Sa ilang verses po ngayon, ilang beses inulit that the fire must keep burning. To end the verse that I read, it says, it must never go out. How is your fire? Real talk. How is your fire? Church, fire doesn't mean you're here at the church every day. Fire doesn't, you're not on fire just because you know Bible verses. You're not on fire just because you're doing praise dance here on the stage. Being on fire doesn't mean like you're giving the most tithes and offering for the church. Is your heart here when you do those things? When nobody is watching you, is your fire burning for the Lord? Anyone can act like a Christian. In Leviticus, it says the fire must never go out. I want you to think about it individually, but I also want you to think about it collectively. You know why? Parañaque, Gatchalian needs a city, needs a church. This city needs a church that is fruitful and faithful. Faithful and fruitful. Marami sa inyo, faithful. That's how you keep the fire burning. Maging faithful po tayo. Pero fruitful po ba tayo? Fruitful po ba tayo? You know what I declare for Jesus the Gospel Mother Church? That when I come back here, you have 2 services. Ang hina ng amen nyo, no? Kasi parang trabaho yan, Pastor Dreb. But you have to make room. If there is somebody that needs hope, you owe it to God to keep the fire burning. If there's somebody that needs Jesus in this neighborhood, you have to keep the fire burning. You know, sino una dapat maligtas? Yung security guard dyan, no? Siya yung nakakakita ng church nyo every Sunday. Kung kayo ay hindi mabait sa security guard na yan, huwag nyo nang asang maliligtas yung buong Gatchalian dito. Pag bumibili kayo sa tindahan dyan, nakikita ba yung fire ni Lord? O yung coldness ng puso ninyo? We have to keep the fire burning. Why? Because the city needs a church that is faithful and fruitful. Ang bunga po, hindi nababase sa events. Hindi po natin pag-uusapan, kamusta kayo? Kamusta ang Jesus the Gospel Mother Church? At ang sagot ninyo ay nako, dami nga po naming events eh. That's not what I'm asking. That is not what I'm referring to. Ang bunga sa kingdom ay taong nakikilala ang Diyos. At ang taong nakakilala sa Diyos na patuloy niyang binabago at nagiging kawangis niya. Every ministry that you do exists because of people. One thing that we shouldn't be deceived with
to think that ministry is the things that we do. Ministry is for people. You dance in front so that people will be encouraged to praise God. You play the instrument so that you can help lead people, usher them into worship to God. This is not your karaoke session. This is not your parang, showtime. Diba? Nagpalakpakan lang lahat tayo. Fire, there should be fruit. Amen? There are 3 things about the fire that I want to discuss with you. Number 1 is this. Fire starts from God. Binigay ko na po kanina yan. Fire starts from God. Hindi nyo po kayang inventohin ang apoy. Kung kayo lang, mas gusto nyo matulog ng Sunday morning. Tama po ba? Kung tayo lang, mas maganda na lang na hindi tayo magbigay kasi may Meralco tayong babayaran. Alam mo, narinig ko buong buwan this whole month, when I'm talking to people, ang lahat ng binabanggit sa akin, Kuya Drev, di mo lang alam yung Meralco ko nag-jump. Dati 3,000 lang, ngayon 7,000 na. Totoo po ba yun? Huwag naman po tayo magkaroon ng sama ng loob sa Meralco, pero, di ba? Huwag po yun makaapekto sa inyong pagbibigay o pagtulong sa mga kapwa. Sapagkat ang pagbibigay ninyo, sa Diyos yan eh. Amen? Ako po naniniwala na kapag tayo nagbigay sa Diyos, pagpapalain niya tayo. Minsan may tamang timing lang. Amen? Leviticus 9:24 says, Fire blazed forth from the Lord's presence and consumed the burnt offering and the fat on the altar. When the people saw this, they shouted with joy and fell face down on the ground. The verse says, Fire blazed forth from the Lord's presence. Yung apoy na nag-consume sa offering nanggaling sa presensya ng Diyos. Church, you cannot manufacture your own fire. It has to come from God. It starts with God's grace. Kahabagan at biyaya ng Diyos kung bakit tayo mayroong apoy. Ang pagiging apoy po ay hindi ito listahan sa dami ng ginagawa nyo sa church. Ang tunay na apoy, yung kahit ano man na nangyari, yung puso mo, devoted kay God, mapagmahal ka sa tao, on time ka sa church, nakikinig ka sa pastor mo sa preaching, nagmamahal ka sa taong hindi ka mahal-mahal paglabas mo ng church. Amen po ba? Acts 2:1-4 says, the Holy Spirit comes like tongues of fire at Pentecost. John 15:5 says, apart from me, you can do nothing. Yung salvation ninyo, galing kay Lord yun, siya ang nagdraw sa inyo eh. Kaya nga you cannot save yourself. A person that is dead could never revive itself. Malamang ginamit na asawa ko. Nakita mo ba kayong nalunod na ni-revive nila yung sarili nila? Nobody. We were all dead in sin. And the Lord extended His grace to us. That's why we had the desire to know Him and to be saved. It's not because we were good. It's not because we wanted God. We were enemies of God. And then that desire was given by the grace of God. And the same thing with the fire of the Lord. You cannot manufacture it. You cannot invent it. It came from the presence of the living God. So don't try to invent it. Don't try to manufacture it. Huwag niyo pong imbensyonin or imbentuhin na parang pag ginawa ko to ganun lang. You have to ask God. It starts from devotion, not from action. Devotion. Lumuhod ka sa Diyos, manalangin ka, mag-worship ka. Kailan po kayo nag-worship nung nakapatay lahat ng ilaw, ambient talaga namang iyakan ng iyak sa Diyos? Amen po ba? John 15:5 says, apart from me, you can do nothing. James 1:17 says, every good and perfect gift comes from the Lord. Amen? The priest never invented the fire. The fire was there and they were instructed to just give the offering. Alam niyo po, naging trabaho nila hindi maggawa ng fire. Ang trabaho nila is to maintain the fire. Keep it burning. Naisip ko lang ito kanina habang nagdadrive papunta dito. Walang palito na kaya niya magkaroon ng apoy sa sarili niya lang.
Nakita mo kayong palito na kiniskis sa posporo yung sarili niya? Di ba? You've never seen a matchstick scratch itself on the match. Hindi tayo nakakita ng palito na kusang kumikilos papunta doon sa posporo at kiskis yung ulo niya para magkaroon ng apoy. Ano pong kinakailangan? Merong tao na kukuha nun at kiniskis yun. Ganon din po ang kamay ng Diyos na siya ang magkukos. Siya ang magkukos kung bakit tayo magkakaroon ng apoy. Hindi tayo ang nag-aapoy. Kinakailangan natin ng kamay ng Diyos. Amen po ba? So imagine, meron kayong campfire. Tapos, sa kadiliman na yon, gusto mo magmukhang may bonfire kayo, nag-paint ka ng cardboard ng apoy. From afar, maaring makita yun ng mga tao at akala nila may campfire. At pupunta sila doon, dahil glossy yung apoy, pero pagpunta nila doon, peke pala. You see, you might look like you have fire. People will know. Because the real presence of God will affect them nang hindi nyo kakayanin ng sarili nyo ng lakas. So maraming pagkakataon, pupunta tayo sa church, ginagawa natin ng mga ministries natin. Cardboard lang yan. Diba? Totoo lang minsan, mahilig kayong magsabi na, pupunta tayo sa church, ganyan, everyday, pero wala kayong time sa mga pamilya ninyo. When was the last time you sat down with your daughter or your son to do homework? When was the last time you actually took your wife on a date? Nang hindi mo binubuksan yung phone mo, nakataob. Alam niyo po, kami mag-asawa, every Monday morning after we drop off our kids, we have what we call Monday mornings. Katatapos lang ng Sunday na napakahirap, pagod na pagod kami, 2 services namin, tapos may basketball ako sa gabi, pagod na pagod. Morning, Monday, pagkahatid, kami po yung naghahanap ng mga coffee shop, kahit na malayo pa. Magdadrive kami, and then that time, from about 9 o'clock to 12, is our time. It's what we call Monday mornings. And we just talk about anything, kahit ano man yan, sa ilalim ng araw, ay pinag-uusapan namin. Minsan masaya, minsan naman nakakaroon din ng intense fellowship. Di ba? Minsan sa mag-asawa, biglang may nasabi ka, biglang napupunta doon sa ganong usapan. Pero what we give ourselves time is to communicate and to prioritize one another. Does it make our marriage perfect? No. But what it means is that we're being intentional to pursue ourselves to each other. Church, we need to be real with our Christianity. Hindi na po magsusurvive tayo dun sa mga bagay na tradisyon or lista lang. Hindi pwedeng cardboard lang yung apoy natin. Kasi pag pumunta yung tao, kailangan maranasan talaga nila yung tunay na apoy. At hindi mo maiimbento yun. Diba? Ang cardboard, walang heat. Mukha lang. So ano yun? Maaring yung mga madidisciple ninyo, magbumukhang Kristiyano. Pag first Sunday, naka-Amerikana din. Di ba? Or talaga namang dress up. Pero sila po ba ay talaga nagiging passionate na i-pursue si God at magmahal ng mga tao? Amen? Yun ang gusto po natin. Sa altar, kaya minsan ako tumitingin po ako sa altar. Kasi maraming tao pupunta sa altar. Ano po ba ang dala natin pag tayo nagpupunta sa altar? Maraming minsan pupunta sa altar, umiyak, dahil Lord, i-bless mo lang ako, kailangan ko ng pera. Hindi naman po masama yung kailangan natin dumulog sa Diyos. Pero ang prayer ko din, kasi kung gusto ninyong mabago ang city ninyo, hindi pwedeng ganun every Sunday yung dalangin natin. Ang panalangin natin, Lord, gamitin mo ako sa kabila ng kawalan. Pag-apuyin mo ako sa kabila ng paghihirap. Amen? Hawakan mo ang puso kahit na may nang iinis sa akin. Yung mga naninira sa Facebook, amen? Ganito, pag may nanira sa inyo sa Facebook, ba't nyo pa pinapansin? Huwag nyo nang pansinin. Amen? Huwag na kayo sumagot, to be honest. Dadali nyo lang yung bigatin. Ito po kasi totoo. Pag ikaw ay totoo, may apoy ka, maaring may isang tao nakarinig patungkol sa'yo, pero pag nakilala ka nila at nakasama ka nila, dahil tunay ka nag-aapoy,
magbabago yung isipan nila. Sabi niya, hindi pala totoo yung sinabi sa akin. Ang problema ko, naniwala agad ako. Pero nung nakasama ka, nabago yung pag-iisip. Hindi lang yun, nabago yung buhay nila dahil nakasama ka. Nung nabasa nila yung sa Facebook, nasiraan sila ng bait. Dahil galit ang pinopromote. Diba? Bitterness, paghihiganti. Wala po akong pinapatamaan dito. Totoo to, lagi ko pinipreach sa church ko. Bakit pa tayo nag-i-invest doon? Kung mas ang investa mo, Lord, kung may katotohanan naman yun na hindi ko nakikita sa puso ko, ayusin mo ko. Lord, baguhin mo yung puso ko. Lahat po tayo, hindi perfecto. Siyempre, kailangan natin laging dumulog kay Lord. At para pag nakilala ka nila, bagong-bago yung isipan nila at bagong-bago ang buhay nila. Amen po ba? We cannot manufacture God's fire. We can only steward it. God starts the fire, we are responsible in stewarding it. Siya po magsisimula, tayo ang magme-maintain, tayo ang mag-steward. Amen? That's my first point. God starts the fire. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ang magbibigay ng pag-aapoy. Number 2, fire makes worship possible. Kung walang apoy, kung walang fire, wala pong mapaghahandugan. Kaya nga sabi, it must never go out. Without fire, there will be no sacrifice. And without sacrifice, there's no worship. Amen? Kaya importante na patuloy na nag-aapoy at nag-aapoy. Ito po ang katotohanan, bakit kailangan yung fire na doon? Kasi para makapaghandog. So isipin mo sa totoong buhay natin, bakit tayo lagi dapat nag-aapoy as a church, as individual, para makapatuloy na makapaghandog yung mga taong darating. Isipin nyo kung wala kayong apoy, wala kayong fire sa Lord. Yung totoong fire, hindi yung business. Yung totoong fire. Hindi nila mararanasan yung talagang presensya at pag-ibig ng Diyos. In fact, ang mararanasan nila yung business na meron kayo. In fact, yun ang karaniwan kung bakit umaalis ang mga tao sa church. Kasi pagod na sila sa trabaho, tapos pagdating sa church, papagurin nyo pa. The fire prepared the altar so people could meet with God. Kaya coming to the altar, despite of what your situation is, means more meaningful kapag lalo nang nahihirapan ka. Pero sabi mo, Lord, hindi ka humingi ng blessing. Ang hiningi mo, Lord, hawakan mo ang puso ko. Lord, pag-apuyin mo pa ako. Amen? Mas nagiging meaningful yung ating offering. At pag nakita ng tao yun, dahil patuloy na mag-aapoy at mag-aapoy, yung mga susunod na pupunta dito, makikita nila yun. Sabi nila, si ate nga namatayan, pero pupuri siya sa Diyos. Si ate nga nanakawan, pero nagbibigay pa rin siya sa Diyos. Si kuya nga, inaaway na. Minahal pa niya yung tumitira sa kanya. Yun ang tunay na apoy. Hindi yung ganyan kayo, pag may lagi lang kayong busy, okay naman yun. Kailangan, syempre, produkto yun ng pagiging busy. Pero kung yun lang ang tingin ninyo na apoy, there's more to it. It's not the form, it's the essence of it. We do those things dahil mahal natin ang Diyos, nag-aapoy tayo. Hindi natin ginagawa yun para mag-apoy. Nag-aapoy tayo, kaya tayo nagsiserve. Hindi tayo nagsiserve para mag-apoy. Hindi nyo nga kayang i-produce ang apoy. Amen? So kaya yun, kailangan maunawaan natin na tayo pinag-aapoy ng Diyos. Amen? At yung pag-aapoy na yun, it makes worship possible. So that when other people will come, I want to be like that. Amen? Nagigets niyo po ba yun? Ganun din, balikan natin yung bonfire. Diba? Lalo na sa malamig na lugar, sa bonfire, pag malamig, pag may bonfire sa isang malamig na lugar, saka lang nagkakaroon ng pag-iikot ng mga tao, diba? Yung mga umuupo, at doon nagigitara, at doon nag-worship. Diba? Bihira yung nag-worship sa kadiliman. Diba? Nag-worship sila yung mga Kristiyano pag may nagsasama-sama, pag may bonfire, tapos biglang kakanta lang ng mga worship song. Diba? Kung walang apoy, walang worship. Isipin niyo yun, pag kayo nag-camp, pag wala yung apoy na yun, wala yung bonfire na yun, wala naman talagang nagagather.
nagkakanya-kanya, nagsiselfone, mag-worship ko sa tent siguro. Pero pag may apoy doon sa gitna, doon kayo nag-worship. Think about that in your spiritual life. When there's fire, people are more prone to worship. People are more prone to give their lives to the Lord and submit their lives to the Lord. Amen? At kayo po ang ginagamitan nun. Kayo po ang gagamitin ng Diyos. The truth is this, you can't offer a living worship from a dying fire. Pag namamatay na yung apoy ninyo, hindi kayo makapag-offer ng living worship. Amen? Romans 12:1-2 says, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Every Sunday, ang altar po ay hindi lang yung sa harapan. Ang katotohanan, ang altar nagsimula sa bahay ninyo. Paggising ninyo. Or the night before, andun ang altar. Hindi ito yun. Although we highlight this dahil intentionality nandito tayo para magkaroon ng picture ng merong altar na kayo yung offering, kayo ay kukonsume ng Panginoon. Ng kanyang apoy. Kaya kayo lumalapit sa altar, hindi para humingi, para ihandog ninyo yung sarili nyo dito at yung apoy ng Diyos ay i-consume ang burnt offering. Amen? The truth is this, a cold altar can only produce cold worship. Pag nanlalamig ka na sa Diyos, nire-reject mo na ang mga yung boses ng Diyos sa buhay mo, hindi po ito makapag-produce ng apoy sa buhay mo. A cold altar can only produce cold worship. Maaring siguro, naganan pa kayo lahat ng ginaganan nyo pa, mataas. Diba? Sumasayaw ka pa. Ginagawa nyo naman yung sa Zumba din eh. Ano pinag-iba? Pero ito minsan, nakita nyo ba yung sarili nyo? Minsan mas magana kayo sa Zumba kaysa sa praise and worship. Diba? Mas magana kayong makinig sa mga influencers sa Instagram or Facebook kaysa sa pastor ninyo. Diba? Pag tinanong ko, sino pastor mo? Si Pastor Bus. Pero bakit ang mga sinasabi mo hindi katulad ng sinasabi ni Pastor Bus? Diba? You cannot outsource your discipleship. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kunin sa iba. Pwede po tayong makinig sa ibang mga preachers, pwede kayong makinig sa Church Unstoppable, papayagan kayo ni Pastor Bus. Pero dito kayo. Ito yung kinakain ninyo. Ngayon, kung hindi nyo po gusto yung kinakain nyo dito, maging tapat kayo sa Diyos. Lord, ako ba ang babaguhin mo? O ang babaguhin mo kung saan akong church na pumupunta? Okay lang din yun. Happy sending. Isisend namin kayo, kukuha namin kayo ng Grab, at ipapakilala namin kayo sa pastor doon. Pero kung dinesisyonan niya, ito yung church ninyo, diba? You cannot outsource your discipleship. Diba? Hindi mo yan pwedeng i-orderin sa Lala Move. Diba? Hindi mo siya pwedeng i-outsource. You have to get it directly dito sa bahay ninyo. Amen ba? So a cold altar can only... that's why kaya minsan cold na yung altar mo eh. Kasi bakit? Meron ka na mas pinakikinggan na iba, meron ka na mas minamahal na iba, meron ka na binibigyan ng puso mo, at nandito ka, at hindi ito yung nasa puso mo eh. Kaya malamig ka na. Amen ba? I'm trying to avoid na pagalitan kayo, pero ibig sabihin, totoo lang, di ba? Di ba? Uwi naman na ako, okay lang to. May isang taon para patawarin niyo ako, amen? Di ba? Pero ibig sabihin, di ba, yun eh. Kaya malamig ka na. Dahil tuwing pupunta ka dito, ang ihanap mo, Lord, kailan mo ba kukonbinsihin si Pastor Bus na ako na ipaalisin na lang? Kasi hindi mo makayanan eh. Wala kang lakasan. Oh Lord, baguhin mo po si Pastor Bus. Totoo po, kailangan ni Pastor Bus na maraming pagbabago. Pero ang katotohanan, siya po ang pastor dito. Di ba?
So, imbis na tirahin nyo si Pastor Bus, imbis na i-highlight ninyo lahat ng mali sa kanya, i-pray nyo kay Lord na baguhin si Lord, na baguhin si Pastor Bus, patungo sa pagiging more Christ-like. Di ba? Meron po akong kasabihan sa aming church doon. Alam nila to pag sinabi ko to. Nire-recite na nila with me. Sabi ko, pray before you slay. Pray before you slay. Bago ka mag-slay, bago mo anuhin, bago ka managa, bago ka tumira ng isang tao, mag-pray ka muna. Isipin mo ninyo, kung magpe-pray kayo bago nyo i-post sa Facebook, binago ka na ni Lord, yung puso mo na. Hindi man baguhin ni Lord yung taong pinagpe-pray nyo, pwedeng baguhin ni Lord yung puso nyo. Amen ba? Marami sa inyo, tinatype nyo talaga yung message. Ito, nagigil, hindi nyo lang ma-post. Hindi nyo lang maklik yung di ba? Yung press, send, hindi nyo yung post. Di ba? Alam nyo, technique ko ginagawa ko, sinusulat ko yun, yung gigil ko. Tapos sinesave ko sa notes. Binabasa ko doon, hindi ko pinipress. Binibigyan ko si Lord ng pagkakataon na baguhin yung puso ko. Amen? E ngayon naman, kung na-send nyo na, di ba? Huwag naman kayo magpatama, itag nyo na. Di ba? Manggugulo pa kayo ng buhay. Di ba? Kumbaga kung you're going all out, go all out, tag the person. Amen? Pero huwag nyo pong gawin yun. Amen? Pero tama po ba? That's why sometimes we're cold because our heart is not here anymore. A cold altar can only produce cold worship. So it's really important that we know these things. Number 1, fire starts from the Lord. Number 2, continuous fire makes worship possible. Amen? And the last one, dito pa ako magtatapos. Fire has a purpose. Hindi kayo pinag-apoy ng Diyos para lang magmukha kayong nagliliyab. Hindi kayo binigyan ng giftings ng Panginoon para lang magmukha kayong napaka-talented na Kristiyano. Kayo ay binigyan ng pag-aapoy mula sa Diyos dahil ito ay merong purpose. Merong kadahilanan. Amen? At importanteng maintindihan natin ito. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. That's Acts 1. Sabi ni Jesus, huwag muna kayong pupunta at mag-preach or kung ano man ang gagawin ninyo. Hintayin nyo muna ang banal na spirito. Dahil pagbaba niya, ito ay merong power. That's in Acts 1. Acts 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Bago po ituloy, yung apoy na bumaba ay hindi po pang-collective lang. Ito po ay nag-rest on each person. Hindi kayo pwedeng umasa sa apoy ng kabuuan ng Mother Church. Hindi kayo pwedeng sumipsip sa apoy na meron yung mga pastor at leaders. It rests on each of them. Bawat isang tao po. And then it says, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Wow, this is the birth of the church, the New Testament church. This is the unstoppable church. Sabi ni Diyos, huwag kayong lalabas, huwag muna kayong magpipreach hanggat hindi dumadating ang banal na Espiritu. At pag dumating siya, merong power. And when He came, tongues of fire on each of them. You know what they did? They didn't just dance in the room. They just didn't preach in the room. They just didn't worship in the room. They just didn't offer in the room. They went out and preached the gospel to the very people that just rejected Jesus. Even Peter, who denied Christ 3 times suddenly with the fire of the Lord, he didn't invent it. It was from the Lord. He preached to the very people that he was scared. And that day, 3,000 people got saved. Your fire has a purpose. Yung apoy ng Diyos, hindi para magbuha kayong maayos, hindi magbuha kayong gifted na Kristiyano. Your fire is not for you to get a title.
or a position. Your fire has a purpose. And you know what the purpose is? To win souls. So why are we content coming here every Sunday and doing our Sunday routine, knowing that there's so many lost people outside? You know that they cannot save themselves. Because you know you cannot save yourself. They cannot save themselves. And God will use somebody like you who's on fire. You think God is going to use somebody that is cold? They don't even want to hear what God wants to say. But people that are on fire are always ready. Why? Because fire makes worship possible. Amen? And they went out to preach the gospel. God never gives His presence merely for your experience. He fills you so you can bless others. He fills you so you can bless others. Nagigets niyo po ba yun? The altar is not here. The altar is wherever. It could be at a barber shop. It could be at SNR. It could be at the school that you go to. This morning, laki ng problema ko eh. Alam ng asawa ko to eh. At saka alam ni Pastora Ruth to eh. Alam niyo naman, mahaba yung buhok ko eh, di ba? Nagpatawag pa ako kay Pastor Ruth. Sabi ko, Pastor Ruth, bilang mo ako ng shaver dyan para ready ako. Pinili namin. Kagabi 11 o'clock, shave ako ng asawa ko. Hindi na gumagana. Yung pag ginana, kasama na yung balat. Sabi ng asawa ko, ay, ano ba? Sabi ko, babes, aray. Sabi ko, dumudugo na ba? Pero dahil kailangan kong mag-shave, gusto ko, gwapo din naman ako sa inyo, di ba? Amen. Ayaw talaga gumana. Kung ano na inisip ko, minasip ko, Pastor Ruth, pwede mo bang tanong, sino ba yung may barber or something na may shaver para bukas makapag-shave ako? Research ako ng research. So may nakita ko mga barbershop na bukas ng maaga. Pagpunta ko kanina, sarado yung una kong target. Tapos yung pangalawa, bukas. 8 a.m. bukas na po sila. Ngayon lang ako nakarinig na barbershop na bukas ng 8 a.m. Diba? Feeling ko tuloy special ako kay Lord. Kasi takot na takot. Sabi ko, Lord, kailangan gwapo naman ako, diba? Maayos naman yung itsura ko, diba? So nagpa-shave po ako sa kanya. Sabi ko, Kuya, ito ang pinakamabilis mong paggugupit ever. Pagpasok ko, ginano ko yung sombrero ko, diba? Mabilis yan. Sabi niya, o nga po, no? So, sinave niya ako. Nakakatawa kay Kuya, ang dami pa niyang, gusto niyo, sinabi ko, pastor ako, magpipreach ako, ganyan. Sinimula ko yung usapan. Kasi sabi niya, bakit kailangan ko daw magpagupit ng ganong kaaga? Sabi ko, magpipreach po kasi ako, gusto ko lang maayos yung itsura ko. Sinishave niya akong ganyan. Ang dami pa niya. Sabi niya, gusto mo po, i-fade natin, tapos lagyan natin ng ganon. Sabi ko, wow, talagang invested ka. Ang dami mong may mga design, di ba? Sabi ko, sana may uwi kita sa Amerika. Di mo, wala na siyang, he has little to work with, right? But then, madaming imagination niya. Sinave niya ako. Nung nalaman niya, pastor ako, sabi niya, alam niyo, pastor, Christian din po ako, pero hindi na ako na-attend ng church. Taga Palawan po ako. I moved here 3 years ago. Lumipat daw siya 3 years ago. Sabi ko, anong oras ba yung off mo? Sabi niya, yun nga po ang problema kasi wala akong off dahil ako lang dito. Tapos mahal daw ang bayad sa boarding house niya. Sunday, meron pa rin siyang trabaho. Sabi ko, off ka ba na 6 p.m.? Meron daw. Sabi ko, Wednesday, meron tayong midweek service. Pakikilala kita doon sa pastor. Sabi ko, brother-in-law ko yun. That moment, I wasn't just thinking about my hair. The hair is not the most important thing. That moment was designed by the Lord to happen so that He can hear the love of God in His life. That though He's alone here, God has never forgotten him. That God has never forsaken him. Church, your fire has a purpose. You should always be ready to preach the gospel. To share the love of God through your words or through your actions. Huwag na tayong masyadong mayabang. Patawarin tayo lahat ni Lord. Minsan kasi pag tayo naligtas na, nakakalimot na tayo eh.
Di ba? Tas ang bilis nating magusga doon sa mga bagong Kristiyano. Dapat hindi ka na nga ganyan eh. 3 weeks ka nang umaattend eh. Di ba? Nung ako nga 2 weeks pa lang, hindi na ako nagbumura. Di ba? Di ba? Sa isipan ko na lang, ikaw verbal pa. Di ba? Ganon eh, di ba? Yung mga nakakalimot sa salvation story nila, yun yung mga pariseyo. Yun yung mga naging pariseyo. At lahat tayo guilty dyan, kaya ako alam eh. Guilty tayo lahat dyan. Kapag, ito naman yung pag naalala nyo, humingi kayo na sorry kay Lord. At kantahin nyo ulit yung kinanta natin, Who am I? Yung unang kanta, di ba? I'm just grateful for you. If you always remember your salvation story, you will have the heart to preach the gospel at all times. God saved you for a reason. Number 1, He loves you. Number 2, because He also loves others. When was the last time we sat down with somebody and preached the gospel to them? The real gospel. Not religion, the real gospel. That we were sinners and God loved us, that He gave His Son so that we might be free from sin, and we cannot do it on our own. And now we live in freedom because of Christ. When was the last time that we were able to sit down with somebody and share that? Church, the fire para mag-apoy, hindi po yun ang finish line. Hindi po yun ang goal lang natin. Ang katotohanan, ang apoy ay yun yung fuel natin for the mission of God. Diba? Hindi natin sinasabi, Lord, pag-apoyin mo lang ako para lang nag-aapoy ka. Lord, pag-apoyin mo ako para magkaroon ako ng fuel sa pinapagawa mo sa akin. Amen po ba? Nagigets nyo po ba yan? Hindi, Lord, di ba, bigyan mo ako ng anointing, ng blessing, everything na hiningin nyo kay Lord para lang magbuka kayong Kristiyano, powerful. No, you ask the Lord for those so that you can release it on people. Ang katotohanan nito, if your fire do not leave the building, then we've missed our purpose. If the fire that you receive from the Lord never left this building, then we've missed our purpose. We are playing church. I'm gonna let it sit in. I'm gonna let it settle down in your spirit. If your fire does not leave this, then we're playing church. Amen. A church that is on fire doesn't just gather members. It reaches people. That's where I'm gonna end. Pinagkakalooban kayo ng pag-aapoy ng Panginoon para kayo ay makapag-akay ng mga kaluluwa para sa Diyos. Hindi dahil ito ay numbers, dahil mahal ng Diyos ang mga taong yan. Amen ba? Sige po tayo magsitayo sa umagang ito. Worship team, tatayo po natin ito.